Good day mga kababayan, isang pinagpaalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan, lahat po tayo, at magkaroon tayo ng masaganang taon 2024. Ayan, so nandito po tayo sa Pasay 360 Reclamation Project. Medyo matagal-tagal din po tayong hindi nakapagpalipad ng ating kalapati sa kadahilan ng medyo busy po tayo, no? At may mga bagay tayo ring ginagawa po kaya hindi po tayo makapagpalipad ng ating kalapati at mai-update nga, no, yung aerial view kung ano na nga ba, no, kung gaano na nga ba kalawak itong ginagawang reklamasyon dito. Again, ulitin ko po, ang reklamasyon po na to ay naaprubahan na ng DENR pati po ng ating Pangulong BBM, itong Pasay 360 Reclamation Project at ang Pasay Harbor City Reclamation Project. So out of 22 reclamation, dalawa lang po yung nakapasa pa, no? At ito nga, dito tayo nag-update ngayon. Makikita ninyo sobrang daming buhanging itinambak po rito, no? Makikita nyo dito yan sa bahagi ng Island A na sumusukat ng 60 hectares. Ayan, sa kadahilan ng dito nila itinatambak ang buhangin at sa pamamagitan naman po ng isang vessel na siyang sumisipsip ng buhangin dito, ay siya namang binubuga yung mga buhangin sa parte ng Island B at Island C. Ayan. So hindi po talaga, ayan, makikita nyo yung Island C sa mismong likod na bahagi nitong Mall of Asia, malapit dito sa may SMC side, ay medyo lumalapad na rin po, no? Dumadami na rin yung kanilang tambak. So yung buhangin na po na to ay gumagamit sila ng mga special na vessel na siyang nagbubuga po ng buhangin dun sa mga parte na mababaw na at hindi na kayang tambakan pa ng mga dambuhalang barko, no, na nakikita natin sa mga previous video natin at sa ilang bahagi, no. Yung mga barkong yan sa mga malalalim lang muna sila nakakapag-tambak ng buhangin. Kapag sobrang babaw na at hindi na kaya ng barko ay gumagamit na sila nung cutting suction hopping dredger, no. Ayan, so yun ang ginagamit na nila para mas mapadali yung pagbubuhos. So kung inyong mapapansin, ayan yung Island A at yung Island B ay nagsisimula na rin na lumapad. Utay-utay na rin nilang tinatambakan ng mga buhangin yung parte ng tubig dito sa may bahaging ito, no. Yan, makikita nyo yung mga tubo na yan, dyan dumadaan yung mga buhangin po, no. Gamit nga itong yung vessel na yan, no. Yan, nakikita nyo yan. Ganyan po yung sistema nila, no. So kumukuha sila ng mga buhangin dun sa mga itinambak sa bahagi ng Island A, and then ibubuhos naman nila dito sa bahaging ito hanggang sa maging patag na yan, no. Ayan, makikita niyo ganyan po yung ginagawa. Ganyan din yung ginawa dito sa Island A. So marami pa silang prosesong gagawin dyan hanggang sa maging matibay po talaga yung pinakampundasyon nitong mga gagawing reklamasyon rito, dahil expert sila dito, no. Ulitin ko po, yung contractor dito ay isang contractor mula sa China at isang contractor naman mula sa Netherlands. At kung meron man sigurong iba pa dyan, ayan, pero hindi na po natin na alam, no. Yung dalawa lang na nakita natin sa mga research natin yun. So yan yung dalawang yan. Okay, so yan, mapapansin nyo Island B na po, no, itong bahaging ito, at nakakita na rin tayo yung dalawang kulay dilaw na yan. So ibig sabihin naglalagay na sila nung yung kulay puti na ibinabao nila ng around 17 meters po, no, yung pagbao nila, yung tapos yan yung magsisilbing magtutuyo dun sa pinakang lupa, since itong tinambakan nila ay dagat, sigurado na yung ilalim na is basa. So sa pamamagitan nung tinutusok nila na kulay puti na yun, yun yung magsisilbing para umapaw yung tubig pa ibabaw, no, maalis dun sa pinakang ilalim ng mga tinambak dito na buhangin. Ayan. Okay, so marami pa tayong abangan dito mga kababayan. Makikita nyo sa bahaging ito, sobrang lawak pa ng tubig, pero lahat po yan ay magiging isang kalupaan, ano. Kaya abang tayo kapag yung talagang totally natapos na sila at magtatayo na sila ng mga estruktura dito, no. So yun, at maraming salamat po sa pagsama at thank you and God bless po mga kababayan. Ingat po kayo.